So, akala ng aking mga kaibigang iba, so hanggang kembot lang ako, hanggang paganda, hanggang pa-cute, ganyan. Di nila alam na ako, mayroon akong lalim, mayroon akong goal sa buhay ko, na dadating yung araw, magkakaroon ako ng negosyo, magkakaroon ako ng pamilya, na yun talaga yung pinaka-priority ko sa lahat. Welcome to Super SD ng Bayan. Hello guys, hello everyone. Welcome back again to my channel, Rosejam11, ang super tendera ng bayan. Hello sa inyong lahat guys. Happy Sunday. Today is Sunday. So, kumusta ang maulan na araw ngayong linggo, no? So, unang-una muna, bigyan ko muna ng malakasang shoutout ang aking mga bagong join member sa aking membership. 2 days ago, hindi ko napansin, member na pala sa akin si Eralie Insigne or Insigne, hindi ko alam yung pronunciation. So hindi ko napansin kung hindi pa ako nag-check dun sa sa aking membership kasi nakikita ko lang sa comment kung may badge ka na, ibig sabihin no, naka-member ka na sa akin. So ayun, pag-check ko nga, 2 days ago pala siya, naka-member na sa akin. So shoutout sa'yo, Eralie Insigne. So ayun, so bigyan ko rin ng malakasan ang aking bagong-bagong member na isa na rin ka-super nanay, ka-super ganda ni Super Tendera. Ang aking besh na si Estrella77 is in the membership. So ayun, so shoutout sa'yo besh, Estrella77. Finally, ikaw ay nag-join member na sa akin. So, i-subscribe nyo po sila ang aking mga member, sina Estrella77, si Eralie Insigne, si Rowena Kapatoy, isang organic viewer lang, si Dal Austria na isang ka-super tindera ko, at saka si Mr. Jelo Vlog na ka-super tindero din. So ayun guys, subscribe natin sila, no? So ayun, hello sa inyong lahat. So, hello everyone, no? So, for today's video naman, so, ang share lang naman ni SD sa inyo is mga aral ng buhay, no? Kasi, medyo isihan lang din natin ngayon. Medyo laylo lang din ang aking energy kasi medyo linggo, si SD na naman ay na-home tick na naman no? Kasi wala dito si Sir Amo Manager, malamig ang panahon, kaya medyo nalulungkot na naman. So, buti na lang din ay mayroon si SD YouTube at kahit papano inalilibang sa kanyang mga viewers, lalong-lalo na sa mga comment section na pag nakakabasa, inatutuwa si SD, no? Kahit papano inaaaliw din, no? Kasi dito din sa ating tindahan, medyo matumal, kaya medyo sad tayo, no? Ngayong linggo, tapos hindi pa tayo makalabas, hindi makapag dahil ECQ na naman. So, ayun. So for today's vlog, share ko lang din naman sa inyo yung mga aral ng buhay ko. Kasi may mga kaibigan ako nagme-message sa akin, nagpi-PM. Nakikita nila ako ngayon sa YouTube na nagva-vlog na ibang-iba na daw ako ngayon, unlike before na single pa. Kasi kung alam nyo lang guys, nung ako ay so ayun guys, reconnecting na naman ako kasi mayroon nagdi-distract, may nabili. Okay, so marami ako ngayon na babasang mga comments sa akin mula sa aking mga kakilala na nakikita ko ngayon sa YouTube, no? Sabi nila sa akin, mayroon akong mga classmate, ang aking mga kumare, at saka yung iba pang aking mga old friends na hindi ko na sila ngayon nakakausap. So nakikita nila ako sa YouTube. Ang sabi nila sa akin, ang laki na daw ng aking pinagbago. Kasi kung alam niyo guys, kung kilala niyo ako noon pa, ako ay isang napaka-easy go lucky na babae. Napaka-playgirl ko nung ako ay pa lang, teenager pa lang, nasa 20s pa lang din yung aking edad, para napaka-easy go lucky ko lang. Naalala ko lang noon, ang problema ko lang is yung aking pimple, kung paano ko pagagalingin, no? So ayun, so ngayon, parang ang daming nila nakita sa akin na pagbabago. Nagbago ang buhay, nagbago ang pananaw. Ito talaga yung pinaka gusto kong i-share, yung pagbabago ng ating mga pananaw sa buhay pag tayo ay nagkakaedad na. So parang yung maturity nandun na. Kasi tayo nung mga bata-bata pa tayo, parang wala tayong pakialam sa mundo, parang iniisip lang natin yung ating sarili, no? Pag dumating sa point na nagkakapamilya ka, nagkakaroon ka ng sarili mo negosyo, parang nagiging malawak na yung iyong pag-iisip, na marami ka ng mga natutunan mula dun sa iyong mga pagkadapa, pagkabigo, kung ano pa ba yung naranasan mo sa Kasi pag dumating ka na sa point na matured ka na, parang antibay mo na kasi pinagdaanan mo na lahat ng mga paghihirap sa buhay. Kasi ako, lumaki ako ng walang ina.
6 years old pa lang ako na nawala na yung aking mama. Iniwan na kami, nasa heaven na. So ayun, so lumaki ako dun sa aking mga tito, sa aking mga lola, kasi yung papa ko naman is nagkikipagsapalaran din dito sa Maynila para din mapadalhan kami dun sa probinsya kahit papano. So ayun, lumaki naman kami ng maayos, ng mabuti. So ito na nga ako ngayon. Parang kaya ako, ang mga sinishare ko sa inyong mga wisdom, mula din naman yun sa aking mga experiences. Kasi bata pa lang ako, parang na-deprive ako sa mga kung ano-ano ang meron sa ngayon. So kaya nagsusumikap, nagiging masipag sa buhay para din naman maibigay mo sa iyong mga anak yung mga hindi mo naranasan noong mga panahon, di ba? So ngayon, habang lumalaki din tayo, nagkakaroon ng tumatanda tayo, parang yung isip natin nagiging matured nga. So natututo tayong makisama, makihalubilo sa lahat para nagiging open-minded na rin yung ating isipan sa lahat ng bagay. Kasi kung tayo bata-bata pa, parang nandun pa yung selfishness sa sarili natin na hindi tayo nakakaunawa sa mga bagay-bagay, no? So noong unang panahon, wala pa sa isip natin yung pag-iipon, parang iniisip lang natin yung kaligayahan natin, di ba? So napaka-easy-go-lucky ko noon. Pero dumating ako sa point na nung nagkaanak na ako, doon talaga lumawak yung aking isipan na lahat ng bagay kailangan paghirapan. Kailangan mo magsipag, kailangan mo maghirap para mabigay mo sa iyong mga anak yung komportableng buhay. So hanggang nga noon, habang tumatagal na, nagkakaedad ka na, dumating din sa point na nakarating ako ng ibang bansa, doon din talaga lumawak yung aking isipan sa mga bagay-bagay. Doon ako natutong makisama, makihalubilo, pati ang pagtitiwala. Kasi sa ibang bansa, hindi pwedeng magtiwala ka sa kahit sino. Kasi sa ibang bansa doon, kahit kaibigan mo, tatraidorin ka, di ba? Sino mga nakaka-relate dyan na nasa ibang bansa, mga OFW, nasa ibang bansa ka, huwag kang magtitiwala kahit sa kaibigan mo, di ba? At saka, ano ka rin doon, matuto ka rin makisama, kasi, parang iba-iba kayong tao doon, iba-ibang nakakasalamuha mo. Pag ikaw hindi ka marunong makisama, mau-OP ka. 'Di ba? Kailangan marunong ka rin makipaghalubilo sa lahat ng tao doon. Yun din ang isa kong naitutunan, at saka yung pagtitiwala nga, 'di ba? Kasi sa abroad mahirap ang doon buhay doon. Minsan may mga laglagan din doon, no? Magkakaibigan kayo tapos nag-aaway-away din, 'di ba? So akala ng aking mga kaibigang iba, so hanggang kembot lang ako, hanggang paganda, hanggang pa-cute, ganyan. Di nila alam na ako, mayroon akong lalim, mayroon akong goal sa buhay ko, na dadating yung araw, magkakaroon ako ng negosyo, magkakaroon ako ng pamilya, na yun talaga yung pinaka-priority ko sa lahat. Kasi nung wala pa akong anak, isang tawag mo lang sa akin, andyan na ako. Pero ngayon mayroon na akong pamilya, uunahin ko muna yung pangangailangan ng aking pamilya. Kaya nga wala akong masasabing kaibigan na talagang magkakasama kayo sa lahat ng bagay. Kasi depende yan. Kung halimbawa sa isang lugar magkasama kayo, o sige kayo magkaibigan. Pero pag lumipat ka na ng lugar, lumipat na rin siya ng lugar, mahirap na pagsamahin kasi malayo na ang lugar. Kasi dito sa akin, tulad niyan, dati ang mga kaibigan ko nasa Abu Dhabi kami. Nasa isang accommodation lang kami. Lahat ng okasyon, lahat ng ganap, magkakasama kami. Pero napunta kami dito sa Pilipinas, umuwi na kami, magkakaiba na kami ng lugar, hindi na kami nagkikita-kita. Bakit? Kasi mas na namin yung aming pamilya. Yun na yung pinaka-priority namin, na yung aming pamilya. So ako bilang nanay, hindi mo ako matatawag lang ng halika punta ka dito sa bahay ko, ganyan. Kasi unang-unang isipin ko muna yung aking mga anak. Kasi wala silang kasama dito. Hindi ako pwedeng umalis nang wala silang kasama dito. Umaalis nga lang ako para mamalengke lang, ilang oras lang yun. Kailangan ko bumalik kasi yung aking mga anak, yun ang iniisip ko, walang kasama. So ayun, yun na yung thinking natin ngayon. Bilang isang super nanay, yung iniisip na natin yung ating mga anak, no? So ayun naman, siguro maraming makaka-relate sa aking super nanay. Kung yung dalaga pa tayo, ang iniisip lang natin paano pa-sexy, magpaganda, 'di ba? Pero ngayon, ang uunahin na rin natin yung ating mga anak. Kung noon, nung mga dalaga pa tayo, kung mayroon tayong binibili sa sarili natin, ngayon, kung may bibilin mo naman tayo, uunahin muna natin yung ating mga anak, no? Kasi parang pag mayroon na yung mga anak natin, na nabilhan na natin sila, parang ang saya-saya na natin, no? So, yun. Kaya sa aking mga ka-super nanay dyan, appear tayo, no? Na ngayon, priority na natin ang ating pamilya. So, ang dami talagang pagbabago, maraming changes sa buhay natin. Kaya nga sabi ko nga, nothing is permanent. So, kung noon, immature ka pa mag-isip, darating din yung time na magiging matured na yung utak mo. Diba? Isipin mo na lang kung ano din yung ikigaganda. Kung noon, lagi ka nang aaway, diba? Parang kunting tampuhan, galit ka na agad sa mundo. Pero ngayon, parang lalawakin mo na rin yung iyong isipan. So, ayun. Kaya
So, speaking of pakikisama naman, so makisama tayo sa lahat, no? Hindi lang makisama tayo sa isang tao, dalawang tao, makisama tayo in general. Kasi yun ang ginagawa ko dito sa lugar namin, sa community namin. Wala akong mga grupo-grupo. Ako ay nakikisama ako sa lahat, pangkalahatan. Pag may nagpatawag ang mga homeowners, mayroong kailangan ng mag-ambag-ambangan ng amount pera, may meeting, dalo ka. Yun ang aking pakikisama sa lahat. Hindi ako nakikisama dun sa isang tao lang o sa dalawang tao lang, 'di ba? Kasi ako hindi ako mahilig maggrupo-grupo eh. Ako para sa akin lahat kaibigan ko. Kung ayaw mo sa akin, okay lang din. Basta hindi ako mag-stick sa isang tao lang. At saka dun sa isang tao lang, kung sino ang kagalit niya, kagalit ko din. Hindi po ako ganun na. Gusto ko lahat kaibigan hanggat maaari. Pero hindi mo din naman mapipilis lahat na ikaw kaibiganin, di ba? So sa akin, okay lang din. Smile pa din, di ba? Ang ano nga yan, parang civil lang sa lahat, casual lang, di ba? Kasi hindi mo din naman yan makikita yung tunay na kaibigan dahil lang araw-araw kayo magkasama, di ba? Araw-araw kayong lahat lang yung nag-uusap, hindi din naman yan dahil lang doon. May malalim kasi yung pagkakaibigan. Kaya para sa akin, ang pakikisama, para sa lahat, sa pangkalahatan, hindi lang sa isang tao, at saka hindi ka rin lang din makikisama, yung tipong makipag-inuman ka, para lang sabihin sa'yo na nakikisama ka. Kasi amin ang asawa ko, yung pakikisama namin mula sa aming sarili eh. Yung tipong hindi ka nakakaabala sa ibang tao, hindi ka nakakaistorbo, hindi ka nakakapahamak ng ibang tao, yun ang pakikisama para sa amin. Yung tipong kung ano yung rules sa community mo, sumunod ka rin kasi nakikisama ka sa lahat. So ayun, natutunan ko rin yun sa ibang bansa, napakalaga yung pakikisama sa tao. Parang dito sa ating tindahan, kailangan mo rin makisama sa iyong mga tumer na maulit silang babalik-balik dito sa ating ano ba yung pakikisama. So syempre minsan guys, no, napakahirap talaga mag-storytelling na maraming distraction, no? So ayun, saan na ba ako? So ayun nga, so importante sa buhay natin yung marunong tayong makisama, makihalubilo, lalong-lalo na pag meron tayong business na ganitong sari-sari store. Paminsan-minsan dumalo din tayo sa mga okasyon na nag-invite sa atin, paminsan-minsan sa ating mga suki, alagaan natin sila, 'di ba? Bigyan natin sila ng malakas, ang ngiti mo lang, 'di ba? Ay sapat na. So ayun, so moving forward tayo. So ayun nga, tumatanda tayo, nagkaka-matured tayo. Parang yung utak na natin ngayon, ang takbo na para sa ikakaunlad natin, ikakabuti natin. So, ayun nga guys. So, ngayon, parang nasa isip na natin kung paano tayo nga makakapag-ipon. Ang nasa isip na natin, paano natin mapag-aaral yung ating mga anak, paano natin sila makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Parang yun na yung nasa top of the mind natin. Parang masasabi na natin sa sarili natin na matured na rin tayo, no? So, ayun. So, hindi na tayo, minsan nagsiself-pity sa mga maliliit na bagay. So, kung kayo namang mag-asawa, parang hindi na rin, yun, lagi kayo nag-aaway, diba? Kung noon, nung mga bata-bata pa kayo, parang lagi nag-aaway po. Ngayon, parang lahat na lang kung mayroon namang kahit tampuhan, pinagpapasensya na lang. Yun din yung parang signal lang na tumatagal na rin yung inyong relasyon. Parang na kayo. Parang okay na kayo sa isa't isa. Parang wala nang mga tampuhan, para lahat ng bagay okay na. So, yun sa mga kaibigan naman. So, syempre, ang mga kaibigan mo, hindi mo na sila nakikita, yung mga kaibigan mo noon. Kaya nga ngayon nakikita nila ako sa YouTube, yung aking mga classmate, ang aking mga kumari noon pa na hindi ko na rin sila nakakakonect. So nakikita nila ako, ang laki daw ng aking pinagbago sa aking pananalita, sa aking sa the way ako mag-isip, tapos ngayon nakikita nga nila na isa na daw ako negosyante. So ayun naman, parang napaka-proud ako sa sarili ko at saka sila proud din sa akin na nangyari sa akin yung ganito. Kasi noon nga, napaka-isigulaki ko lang. Rampa dito, rampa doon, rampadora ng bayan, CST. So ayun, so ako lang din naman is diversion lang din naman yun sa akin. Pero nasa top of the mind ko na balang araw magkakaroon ako ng pamilya, magkakaroon ako ng hanap buhay na sarili ko, napapalaguin ko. So, ito na nga, nangyari na nga yun, di ba? So, ayun. So, proud sila sa akin. So, kwento ko lang din, guys, no? Singit ko lang din. Yung nagkakilala kami ng asawa ko. Nung nakilala ako ng pamilya ng asawa ko, unang-unang tingin nila sa akin, hindi nila ako magugustuhan. Bakit? Bata, ang sexy, tapos ang dami mga abubot sa katawan. Syempre, anong una nilang isipin? Di ba parang, ay, pipirahan lang si Sir Amo nito, no? Pero nung time na nakilala nila ako, nung nagsasama na kami ni Sir Amo na manager, unang-una nila talaga sinabi ay, nakilala nila ako na hindi lang pala ako into money, hindi lang pala ako, isang babaeng rampa dito, rampa doon. Mayroon din pala akong lalim. Kasi alam nyo guys, si Sir Amo, hindi kanya, okay nga,
na-attract siya sa'yo dahil sa looks mo, sa sexiness mo, ganon, 'di ba? Pero hindi ka niya matatagalan kung ikaw ay isang babaeng walang utak. Yung parang hindi naman yung kailangan matalino na matalino ka, yung marunong ka sa buhay, 'di ba? Kaya yung asawa ko, nakaka-proud yan sa akin kasi nasa ibang bansa siya, na-handle ko lahat dito sa Pilipinas. Yung lahat ng mga naiwan niya na mayroon akong anak, nag-aasikaso ng bahay, mayroon pang business ng ako lang mag-isa. Napalaki ko yung anak ko ng ako lang mag-isa. Kaya super proud yan sa akin eh. Kahit di naman niya sabihin sa akin, alam kong proud siya sa akin. Kaya hindi niya ako yung tipong babaeng masasaktan dahil hindi niya ako pwedeng saktan lang dahil ang laki-laki ng ginawa ko bilang isang super nanay din. So, ayun. So, hindi naman siya nananakit. So, hindi naman yung tipong si Sir Amo hindi siya dadating sa point na mananakit. So, sasaktan lang yung damdamin. Pero hindi kanya sasaktan physically. So, ayun. So, ano pa ba? So, ngayon, nung nakilala na nga ako ng parent ng aking asawa, so ayun, nag-thank you sila sa akin dahil minahal ko daw yung kanilang anak. Kasi mula nung nagkakilala kasi kami, nagkaroon ng direksyon yung buhay namin ni Sir. Kasi peres kaming mayroong pinagdaanan in the past. So nagkakilala kami, parang good karma kami. Naging maganda yung buhay ko, naging okay din yung kanyang buhay, naging connected ulit siya sa kanyang mga magulang. So ayun, naging happy ang lahat. Nagkakaroon ng mga reunion, banding, sumasaya. Parang sabi nila nga, yung ako yung naging tulay para magka-connect ulit yung mga pamilya namin sa isa't isa. So, ayun. So, dahil nga, napaka-matured na natin mag-isip eh. Hindi na tayo dun sa tipong nasusulsulan tayo. So, ayun guys. So, yung bottom line lang din naman siguro dito sa akin pinagyayaw-yaw be matured enough sa lahat ng bagay. Sa larangan man yan ng negosyo, sa larangan ng pamilya, o sa larangan na yung pagkakaibigan, 'di ba? O kahit saan, 'di ba? Sa maging mature din tayo sa ibang bagay, wag din tayong mapapadala sa mga kung ano-ano ang sinasabi, dapat magkaroon din tayo ng sarili nating desisyon sa buhay. So, ayun lang naman guys, no? Medyo napahaba at ang aking kwento. So, marami pa sana akong ikukwento kaso medyo marami na nabili, no? So, sa mga susunod naman na araw. So, muli, hanggang dito lang muna. Ito si Super Tindera ng Bayan na nagsasabing, no hate, just love, love, love lang. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.